Kalat-kalat na pag-ulan, iiral pa rin silang bahagi ng South Luzon, Visayas, especially sa Mindanao. Palawan, nakakaranas pa rin ng heavy rain showers. Pero nalalabi ng Luzon, manatilig maulap at katamtamang panahon. Metro Manila, posible pa rin magkaroon ng mga kalat-kalat na pag-ulan. Dulot pa rin ng boundary ng water vapor dulot ng easterlies. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Sabado, February 22, 2025. Ang oras natin bros may maga ay alas 10:34 na ng umaga. Patuloy pa rin tayo makakaranas ng katamtaman dito sa Metro Manila, kabilang na bahagi ng Northern Luzon, at asahan pa rin ang mga forecast na mga isolated rain showers. Bagamat partially cloudy tayo ngayon at mayroong inaasahang mahihina at kalat-kalat na pag-ulan dito sa Metro Manila. Yung forecast kasi niya, kung sisilipin natin dito, is mababa lamang ang tsansa ng pag-ulan, pero yung isolated rain showers ay medyo naka-forecast pa rin. So, sa ibang karatig Metro Manila, kabilang na rin ang Calabarzon area at ilang parte ng Central Luzon, ay ganun din ay magiging katamtaman tayo at magiging partly cloudy ang maghapon. So expected pa rin ang mga biglang isolated rain showers at overcast. Sa ating Doppler radar imaging makikita maninipis naman ang mga water vapor, at least naglalaro hanggang 0.5 mm. So depende na lamang sa area na babagsakin ito, pero expected light drizzle rains lamang kabilang na dyan sa may bandang Laguna area. At lalo na malapit sa may boundary ng Quezon Province, expected pa rin ng mga biglaang kalat-kalat na pag-ulan. Ang pagkidlat na nakadetect ng 10 lightning strikes ang aking lightning detection system sa Caloocan. So nakakaranas ng mga ilang pagkulog at pagkidlat, especially sa may Bicol region at ilang bahagi ng Northwest Luzon at Mimaropa area. Sa current conditions, overcast, gloomy, haze at mostly cloudy ang umiiral dito sa amin sa Caloocan ngayon. So ganun din sa ibang bahagi ng Metro Manila. So magdala na lamang po tayo ng payong just in case magkaroon ng biglaang isolated rain showers. At sa ating lowest temperature na itala na aking weather station kaninang 5:35 AM, nakapagtala kami ng lowest of 25.6 degrees Celsius. Kahapon, medyo comfortable, nasa 30.4 degrees Celsius lamang. Ang highest air temperature namin kahapon ito ng umaga at 10:22 AM. Ibig sabihin, mababa ang aming heat index at 37.1 degrees Celsius ang naitala namin dito sa Caloocan. Samantala sa PH Extremes in past 24 hours, nangunang General Santos City na may 33.8 degrees Celsius na pinaka-highest air temperature. Well, nagbubunsod niya sa very gloomy, pero kasabay ang humid dyan sa bahagi nga po ng Mindanao. Especially sa binanggit natin kahapon sa Sorsogon at ilang bahagi ng Davao region. Sa lowest temperature expected naman ay makikita natin sa Baguio City nasa 15.4 degrees Celsius. So patuloy pa rin uli ang ginaw sa kanila despite na manipis ang ating amihan. At sa Inulan, ang Legazpi ay nakaranas ng 220 mm na total rainfall. So grabing ulan sa kanila sa may bandang Bicol region pa rin. At gaya na ating report kahapon ay nagkaroon na naman ng mga pagbaha sa ibang bahagi ng Bicol region. Wala naman kaming nailang ulan kahapon, so diretso agad tayo sa ating outside humidity. Medyo drier ng bahagya at 67%, pero wala itong pinagbago since last hour. At sa ating atmospheric pressure, grabe ang atmospheric pressure namin sa Caloocan, 1,016 hectopascals, and steady ito since last hour. Napakataas ng high pressure area. Yan o. Halos umabot na o lagpasan na nito yung highest record noong January 11, 2025 na 1,016 hectopascals. So tingnan natin kung sasabit ang pinakamataas ngayong araw. Kung mahihigitan niya yung huling record noong January 11, malalaman natin. At sa ating high tide and low tide status, so far meron tayong low tide at meron pa tayong mahigit 5 hours to maximum high tide. At gaya nating report kahapon, mayroon pa tayong mataas na alon dyan sa buong bahagi ng Northern Luzon at sa baybayin ng silangang bahagi ng bansa, umaabot pa rin ng 1.25 meters pataas.
At dahil na sa malakas ang daloy ng ating easterlies, expected ang mataas na gale force winds at mga pag-alon. So delikado pa rin mamalaot ang mga maliliit na sasakyang pandagat. Kung maaari ay magsama na lamang kayo ng mga mas malalaking mga bangka para iwas disgrasya. 77 naman ang ating index sa ating air quality, so moderate. Medyo masama sa mga sensitibong mga baga. Magmas po tayo ngayong mga folks dahil nasa 24.48 micrograms per cubic meter ang ating air concentration. Sa ating almanac, well, nasa sumikat ang haring araw kaninang 6:16 AM at inasang lulubog ito mamayang 6:02 PM. At ang ating 35% illuminated na lamang na waning crescent, sisikat ito bukas sisikat ito ng 2:04 AM at inasang magmumunset naman ito ng kinabukasan na o ngayong hapon na pala 12:27 PM na. So nag-adjust na siya kaninang madaling araw ito nag-moonrise. So ibig sabihin palubog pa lamang ang ating buwan ngayon. Ayan nasa elevation of 20 degrees. So ibig sabihin kaka-moonrise pa lamang pala nito kaninang madaling araw 2:04 AM at mamayang tanghali pa po ito lulubog. Eksakto 12:27 PM. Ayan palubog pa lamang siya. So makikita ninyo yan ngayon kung hindi masyado maliwanag ang himpapawid. Sa ating namang local weather outlook para ngayong Sabado at Linggo, well, binanggit na natin, magiging partly cloudy ang maghapon natin. So isolated rain showers dito sa Luzon, pero magiging scattered rain showers naman sa may bandang South Luzon, Visayas at Mindanao. Mas malakas nga lang ang nakakaranas ngayon ng pag-ulan dyan sa ilang bahagi ng Palawan area at Kalayaan, Gupup Island. So ingat po sa mga potensyal na pagbaha. At sa may bandang Bicol region din, nakakaranas ng mga kalat-kalat na pag-ulan dyan na may pagkidlat at pagkulog. So be wary na lamang po at be ready dahil hindi pa kayo tapos na after kayo buhusan ng malakas na ulan dyan since kahapon, lalo na sa Eastern Visayas region. Tatagal ba to hanggang this coming weekdays? Well, hanggang Miyerkules, this coming weekdays, ay magiging partially cloudy pa rin at mga kalat-kalat na pag-ulan. Pero binabanggit dito, by Thursday, magiging partly cloudy lang tayo. So medyo maaraw sa ditong susunod na Huwebes at Biyernes. According dito, wag na lang sana magbago. Depende sa changes every 6-hour forecast. So diretso agad tayo sa ating ginagamit na satellite imagery. Makikita mula sa pinaka-heavy rain potential ay nakakaranas ng heavy rain potential ilang bahagi dyan sa may bandang Panay Island at Negros Region at Cebu. Ingat po sa mga potensyal na pagbaha dyan at ganun din dyan sa may bandang Puerto Princesa, Palawan hanggang Batarasa at Balabac. Nakakaranas kayo ng heavy rain showers ngayon dyan maging sa Kalayaan Group of Islands. Yan, sakop na ang bahagi ng Spratly Island na nakakaranas ngayon ng malawakan at malalakas na pag-ulan. Pero magsisimula tayo sa hilagang parte ng bansa na kung saan makikita ang maulap na himpapawid yan sa may silangan, hilaga ng Luzon. Katamtaman na lagay ng panahon natin dyan, so hindi pa rin mawawala ang forecast na at least 44% chance na mga mahihina at katamtamang pag-ulan. Ganoon din sa ilang bahagi na Ilocos Norte, bagamat mas katamtaman at medyo fairly weather tayo dyan, ay medyo may forecast din kayo. At least 20% chance na uulanin hanggang sa buong bahagi ng kanluran ng Ilocos Sur hanggang La Union, Benguet at dyan sa may bandang Pangasinan. Again, medyo mahamog pa rin sa may bandang Benguet at Baguio dahil nasa higher altitude kayo, so mas mahamog at kasabay ng mas malamig pa rin na temperatura sa inyo. Dito sa amin sa baba, mula Central Luzon pababa, medyo naglalaro na po yung halo ng klima natin dahil nga po under transitioning na po tayo into hot dry season. So medyo katamtaman at medyo nagiging malamig-lamig pa ang ating temperatura lalo na sa gabi at madaling araw, pero expected madalas na ang mga localized thunderstorms at mga kalat-kalat nga po na pag-ulan. At mula sa nalalabi ng Central Luzon kasama ng Metro Manila at Calabarzon, gloomy rin tayo at overcast, so expected ang mas madalas na magiging maulap at hindi rin mawawala ang forecast dahil nasa 60% tayo na uulanin kabilang na ang parte ng Metro Manila, lalo na dyan sa bahagi ng Laguna at ilang bahagi ng Batangas at papasok ng bandang Atimonan, Quezon area. So kung i-zoom natin ng mas malapitan ng konti, bagamat hindi masyado makapal ang kaulapan, ay asahan sa bandang hapon ay medyo mataas ang tsansa ng kalat-kalat na pag-ulan. Ganon din sa bahagi ng Camarines Norte
overcast and gloomy rin tayo at ilang bahagi ng Camarines Sur, pero expected ang mga kalat-kalat din na pag-ulan na may pagkulot at pagkilat pagsapit po ng hapon. Kaya mataas ang accumulated ng water vapor dyan, depende na lamang kung saan aabot yung precipitation rate na bubuhos sa may bandang Bicol region. So medyo prepare pa rin tayo sa mga tsansa ng pag-ulan ha mga folks, especially dyan sa bahagi nga po ng Bicol region at Eastern Visayas. The rest ng Southern Luzon, kung titingnan natin, ay patuloy pa rin nag-gloomy ang bahagi ng Mindoro area. So medyo maulap ngayon ang Occidental at Oriental Mindoro ngayon. So far, yan ay asahan pa rin ng mga kalat-katapak ulan, kabilang na ang Marinduque hanggang Romblon at Masbate. Sa may dulo ng Bicol region, sa may bandang Iriga hanggang Albay, Legazpi, Sorsogon, maulap din kayo dyan, asahan ng mga kalat-kalat din na pag-ulan. At patawid na yan ng bahagi ng Visayas na nakakaranas naman ng moderate and some heavy rain showers. Ang Panay Island, especially bandang Aklan, Capiz, Antique, hanggang dyan sa may bandang San Rafael, Dumalag at Iloilo. So magdala po ng payong dahil expected ang mga pagkulog at pagkilat din, kabilang na ang bahagi ng Negros region mula Bacolod, pababa na yan ng bandang Sipalay. Sa may bandang Silangan ng Escalante, pababa ng San Carlos, hanggang dyan naman sa may bandang Dumaguete, nakakaranas din kayo na ilang light to sa moderate and some heavy rain showers, lalo na dyan sa may bandang Canlaon area. Ingat na lamang sa potensyal na biglaang pagbaha kung sakaling nagtuloy-tuloy. Medyo cluster po magiging buhos ng ulan sa inyo. Pag sinabi kong cluster, biglang lalakas, mag-heavy rain, then mamaya-maya magla-light rains. Then titila, then mamaya na naman magkakaroon na naman ng mahinang ulan. Ganun, magsusumpong-sumpo ang buhos ng ulan. Ano ba ang dahilan yan? Dahil nga po sa tuloy-tuloy na istalis na ngayon na umiiral sa silangan bahagi ng bansa na nagdudulot po na accumulated water vapor dito sa may bandang Eastern Visayas at nagbubuhos ngayon ng mga pag-ulan hanggang sa may Central Visayas at west portions ng Visayas. So nagiging maulan din ang bahagi ng Cebu mula Bogo hanggang Danao, Mactan, ayan. Mostly cloudy ang umiiral ngayon sa may mga katimugan ng Cebu. So asahan din na magiging maulan sa may bandang Siquijor at Dumaguete sa may bandang Negros region. Kasabay na magiging moderate and some heavy rain showers din ang Bohol at the rest ng buong hilagang parte ng Cebu. Patawid naman ng Leyte, mula Southern Leyte at hilagang bahagi ng Leyte, moderate and some heavy rain showers din ang iiral. Ingat po sa mga bagbaha at asahan din ng mga pagkulog at pagkilat, especially sa may bandang Ormoc, Tacloban at isla ng Biliran Island. So magiging clusterized din ang pag-ulan ninyo dyan, maging sa Eastern Visayas ng buong Eastern Samar, lalo na ng mga taga-Borongan, Guian, Eastern Samar, Dolores, hanggang dyan sa may bandang hilaga ng Lawang, Northern Samar. Moderate ang madalas na magiging maulan at mga light rain showers na may kasabay ng mga localized thunderstorms. So halos buong Visayas area na nakakaranas ng mga kalat-kalat and scattered rain showers at localized thunderstorms. Pagdating naman sa may bandang Mindanao, ang kanluran ng Zamboanga Peninsula na nakakaranas ng ilang light to sa moderate rain showers hanggang sa may bandang Misamis region, Lanao del Norte and the rest ng Sorsogen area. Maulan din o magiging maulap ang bahagi ng Northern Mindanao mula bandang Cagayan de Oro, Misamis Oriental hanggang Agusan del Norte. Magdala na naman ng payong dahil magiging pasumpong-sumpong ang buhos ng ulan sa inyo, kasabay ng biglaang nagiging humid ang temperatura. Ganoon din sa may bandang Malaybalay, Bukidnon and the rest ng North Cotabato, pababa na yan ang bandang Davao del Sur, South Cotabato, damay ang General Santos City at Davao Oriental. So ang Sarangani, damay na rin yan. Gloomy rin ang iira sa buong Davao region. Siyempre hindi ligtas ang City of Davao at the rest ng Davao del Norte hanggang dyan sa may bandang Compostela Bari ng Davao de Oro. Bagamat humid ang umiira sa inyo dyan, expected ang magbiglaang pasumpong-sumpong na mga biglaang scattered rain showers and localized thunderstorms, lalo na dyan sa dulo ng Gobernador Rosoha. Ingat na lamang po mga folks sa pakidlat na magiging mas madalas. At the rest naman ng silangan ng Mindanao ay magiging gloomy rin tayo dyan, maulap, mostly cloudy tayo dyan, at expected ang mga biglaang isolated rain showers and localized thunderstorms mula Hinatuan and the rest ng Caraga area. Pataas na yan buong Surigao region na po yan. So pag sinabing buong Surigao region, kasama na ang Surigao del Norte hanggang Surigao del Sur na yan. So sakop na mga isla yan ng Siargao at Dinagat Islands. So generally very gloomy tayo sa buong bahagi ng Visayas at Mindanao at mga scattered rain showers, bunsod po ng mga tuloy-tuloy na easterly trade winds na nagbubunsod po ng maulang bahagi.
Yung ating northeasterlies umiiral pa rin dyan sa may bandang Taiwan at northeastern Luzon, kaya kitang-kita pa rin yung boundary ng sea line o boundary ng sea line dito sa may bandang eastern Luzon. Pero makikita manipis na lamang po ito, kaya hindi pa rin totally nawawala pa ang ating northeast monsoon. Pero hindi na natin ramdam yan sa may bandang central Luzon hanggang southern Luzon na. Dahil again, nagpapalit na po ang ating klima, nagta-transitioning na po tayo sa hot dry season. Kaya madalas nagkakaroon na tayo ng mga localized thunderstorms maghapon. Bagamat wala pa rin tayong inaasahan na anumang sama ng panahon o tropical wave na mamomonitor mula sa mga computer models, pero makikita natin ay yung stationary ng easterlies ay magtutuloy-tuloy na hanggang sa huling katapusan ng February. Ayun, kitang-kita naman po mula kay GFS. Yan, yung accumulated water vapor dahil sa easterlies. Ayan, mainit na temperatura sa dagat Pasipiko natin. Magdadulon po yan ng mga kalat-kalat na pag-ulan. So, expected ang mga localized thunderstorms sa mga susunod na araw po Yan. Then, unti-unti nang mas numinipis na yung ating, kaya expected na mas numinipis pa yung ating northeasterlies na habang unti-unti nang nagbabago na yung high pressure area sa may itaas. Sa ngayon, medyo presence pa rin yung high pressure area natin, pero makikita natin sa forecast ng GFS, unti-unti nang napapalitan ng mas higher na drier na air. Yan. Kasi kapag ka nag-hot dry season tayo, una munang mararamdaman natin yung tagtuyot, yung tuyot na paligid, and then unti-unti nang tataas yung ating easterly wave, yung mainit na talaga mula sa easterlies na hangin. Yan, pagpasok yan ng Marso. So sa ngayon, naghahalo-halo pa dahil unti-unti pa lamang nagpapalit yung klima. Kitang-kita naman dito sa forecast ng GFS, medyo nagkakagulo-gulo yung galaw ng klima. And then yung ECMWF, ganun din, nagkakagulo-gulo na rin yung klima natin dahil nagpapalit na ito. So patuloy pa tayo makakaramdam ng mga may ilang pag-ulan dito sa may bahagi ng Luzon at medyo malamig sa gabi. Dahil may presensya pa rin ng northeasterlies dyan, pero talagang manipis na siya. At mas lumalakas na talaga yung high pressure area na kasabay ng easterly wave na unti-unti nang nagre-redevelop. Yan. Depende kasi yan sa inog ng araw na tumututok sa earth. So habang nagbabago yan, unti-unti rin nagbabago rin ang inog ng ating karagatan, lalo na sa dagat Pasipiko. So wala tayong inaasahan na may mabubuong sama ng panahon. So baka pagpasok ng Marso, maaring wala pa rin tayong inaasahan na may mabubuong sama ng panahon o anumang tropical cyclone by March. However, sa unang araw siguro ng March, sisilipin natin kung merong tsansa na may mabubuong anumang bagyo. Dahil siyempre, titingnan pa rin natin sa pinaka-latest na forecast prediction natin sa ating mga tropical cyclone model analysis. Hopefully, wala pa rin. O kung magkaroon man, sana at least low pressure lang para at least lumalamig-lamig naman ang temperatura natin dahil grabe na ang magiging tag-init natin yan pagpasok ng March. Mula sa Global Spectral Model, ganun din, stationary, yung easterlies at yung northeasterlies wind flow sa itaas. So patuloy pa rin tayo makakaranas ng mga trough surface rainfall habang nagpapalit ang ating klima. Pero wala tayong expected na anumang tropical cyclone development, kundi yung high pressure area ang mas mararamdaman natin lalo na sa may bandang Metro Manila hanggang Southern Luzon area na. So wala tayong magiging komento. Nanatiling mababa yung Southern Hemispherical Tropical Wave na mamamataan natin dito. Pero sa atin sa Pilipinas ay masyadong wala pa. Above average rainfall lamang ang nakikitaan pa rin nating magiging forecast natin hanggang sa katapusan nga po ng February 2025. So talagang wala tayong magiging report masyado pagdating sa tropical cyclone development. Halos puro tag-init o development lamang ng klima ang ating maiuulat. Kamustahin naman natin yung ating dam levels, yung historical data mula sa mga dams natin. Nanatiling overflow si Angat Dam. So mukhang hindi nagagalaw si Angat Dam. Pero mayroong nababawasan sa kanya at least 0.25 meters. So nasa 213.94 o halos 214 meters pa rin ang reserve water level ni Angat Dam. Sobra-sobra siya ng mahigit 1.94 meters na supposed to be ang pinaka maximum flow o reserve flow ng Angat Dam, 212 meters lamang.
So lumagpas ng 1.94 meters, so halos 2 meters ang sobra-sobra sa kanya. Kaya naka-indicated dam overflow pa rin siya sa aking web page. At si Ambuklaw na natiling critical water level, kulang-kulang siya at least negative 0.22 meters. Hindi naman sobrang ganun ka-critical, bahagyang critical lamang, pero indicated pa rin siya as water critical level dahil mas mababa siya sa pinaka-critical na water level niya na supposed to be kailangan niya at least hanggang 752 meters. Kay Pantabangan Dam, critical water level din siya, nasa 205.69 meters, which is kinakailangan dapat niya ng at least hindi aabot ng negative 15.31 meters yung kakulangan niya dapat. So at least at least 210 man lamang o 210.51 meters man lamang ang kailangan para hindi siya mag-critical level. Between 210 to 221 meters. So yun dapat ang kailangan. Pero dahil mas mababa siya sa 210 meters, natiling critical level si Pantabangan Dam. Hopefully tumaas yan dahil nagkaroon nga po ng tuloy-tuloy na pag-ulan, lalo na sa may bandang Bicol region. Hopefully. At mula naman sa may bandang Magat Dam ay patuloy pa rin nag-release ng 1 meters na sobrang tubig. Isang gate na lamang ang nakabukas sa kanya ngayong araw. At sobra pa rin siya, at least mahigit sa 2 meters ang sobrang tubig sa kanya. Yan o. Sobrang tubig niya is 2.53 meters. So supposed to be between 184 to 193 meters lamang ang kailangan ni Magat Dam. Pero normal naman siya so far. Normal naman, hindi naman nag-overflow si Magat Dam, pero patuloy pa rin na nagre-release ito ng mahigit 1 meters na tubig. So nasa 241 meters na po yung sobrang tubig o cubic meters, if I'm not mistaken, 241 cubic meters siguro ang nirelease niyan. Ayan o, cubic meters, estimated cubic meters ang nakalagay kasi dito. So ibig sabihin 241.6 cubic meter ang nire-release na o total na nire-release ni Magat Dam. So natiling normal yung 4 na dam natin ngayong araw. Wala namang nag-critical ni isa sa kanila, maliban na lamang sa area ng Pantabangan Dam. Yan, critical si Pantabangan. Si San Roque bumababa rin, pero hindi pa siya nasa critical level, pero bumababa rin ang kanyang water levels. Ipo Dam wala namang problema. Kay Kaliraya stable naman. Kay Ambuklaw ay natiling stable sa critical level ang kanyang water reserve. At kay Binga Dam ay bumababa yung water level niya, then nakaka-recover din yung kanyang water level. Itong huli, February 18, nag-critical yung water level niya. Pero after 2 days, the next 2 days, naka-recover siya kaagad. So naglalaro-laro lamang yung water level reserve ni Binga Dam. So ang pinaka-ano lang natin concern itong si Pantabangan Dam at San Roque na patuloy ang pagbaba ng kanyang water reserves. Sa ulit lindol, so far wala naman tayo na itala na malalakas na mga paghinig. Kalmado naman ang aking seismometer sa Caloocan, maliban na lamang sa nagkaroon ng moderate na pagyanig kahapon, which is na-report na natin. At mula sa data feed ni PBOX mula kaninang madaling araw, wala naman tayo na itala na magnitude 4.0 pataas, pero marami-rami na kaagad ang mga minor earthquakes. So since wala namang malakas-lakas na pagyanig, diretso agad tayo sa ating historical earthquake data and observation. So tingnan natin for the month of February 2025. Ayan, so kung makikita natin ay nasa total of 691 earthquakes na po tayo. 656 dito is magnitude 2.0 pataas, 30 sa magnitude 4.0, at nanatiling 5 ang ating magnitude 5.0. And so far wala pa rin tayo naitala na masihigit pa sa magnitude 5.0. So bagamat wala, pero magiging mas maingat tayo ngayon dahil halos kalmado ang ating mga tectonic plates sa Pilipinas. The more mas tahimik yan, the more na mas iibayuhin natin ang pag-ingat at paghahanda. Dahil again, the more na mas tumatahimik kasi yung mga tectonic plates natin sa Pilipinas, ay may mga mataas na tsansa naman na kapag nagkaroon ng pagyanig, usually magiging mas malakas po ang pagyanig.
So hindi naman natin na-predict kung gaano kalakas ito, pero at least the more na tumatahimik kasi yon o wala masyadong pagyanig, ay magiging mas preparado tayo ng mas mahigpit. At narito naman ating 3-day weather forecast para sa araw ng Sabado, February 22, 2025. Para sa araw ng Sabado, February 22, 2025. Huwag mo kalimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang anytime sa ating website na www.pimoweather.com para sa iba pang detalye nyo gusto malaman na hindi natin isama ngayong umaga sa ating report. Well, since this stationary lamang ang magiging lagay ng ating panahon ngayon so far, at visit lamang sa ating website sa gusto malaman ng pinaka-dynamic events mula sa reading ng aking aparato sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.